Mga idol, nahihirapan din ba kayo mag-straight cable? Kung ganun ay panoorin nyo ito dahil dito sa part 7 ay straight cable ang ituturo ko sa inyo. Ipapaliwanag ko din ang iba't ibang dahilan kung bakit kayo nahihirapan mag-straight cable at magbibigay din ako ng mga cable placement na pwede nyong sundan. Pero bago tayo magsimula mga idol ay shoutout nga pala dito sa mga solid supporters na laging nagko-comment sa mga video ko. Ngayon ay may sasabihin muna ako bago tayo mag-umpisa. Halos lahat kasi ng nakikita kong comment ay kesyo kailangan daw ng magandang device para maka-straight cable. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga idol. Hindi nyo kailangan ng mamahaling device o ng napakagandang device kung gusto nyo talagang matuto. Yung device na gamit ko dati ay 332 lang at madalas pa na mag-FPS drop pero kahit ganun ay doon ako natuto mag-panning. Ang kailangan nyo ay sipag sa pag-practice dahil hindi naman kayo agad-agad matututo kung manunood lang kayo at hindi nyo susubukan. Ngayon ay simulan natin sa mga nade-delay na cable. Ganito din ba ang cable nyo mga idol? Kung oo ay madali lang ang solusyon dyan. Ang gagawin nyo lang ay mag-cable kayo ng isa para magkaroon ng cooldown ng second skill nyo kagaya neto. Kapag may cooldown kasi ang second skill nyo ay mas mabilis kayo makakapag-release ng cable. Tignan nyo dito mga idol. Walang cooldown ng second skill ko dito. Kung mapapansin nyo ay medyo mabagal ang paglabas ng mga cable ko. Pero tignan nyo ang mangyayari kapag may cooldown ng second skill ko. Mas mabilis ako nakakapag-release ng cable. Tignan nyo ang pinagkaiba mga idol. I am here. Where are you looking? Kung ganito naman ang delay na cable nyo ay may solusyon din dyan. Nasa daliri ang problema kung nade-delay ang cable nyo habang nag-i-straight cable kayo. Tignan nyo tong handcam ko dito. Halos buong kamay ko yung gumagalaw pag nag-i-straight cable ako kaya ang resulta ay may mga cable na nade-delay at minsan ay first skill ang napipindot o kaya naman ay ultimate. Kapag magke-cable kayo mga idol ay daliri lang ang papagalawin nyo kagaya neto. Ikalma nyo lang din ang daliri nyo at huwag masyadong mag-alaw dahil minsan ay hindi na sumasakto sa second skill ang pag-swipe nyo. Tignan nyo ang diferensya mga idol. Ngayon ay dito naman tayo sa cable placement. Kapag magsisimula pa lang kayo mag-straight cable ay mas maganda kung may susundan kayong cable placement para alam nyo kung saan kayo magbabato ng cable. Kapag kasi sanay na kayo mag-straight cable ay pwede nyo ibahin ang cable placement nyo para mas makatipid kayo sa energy. Ito pala ang karaniwang cable placement sa tatlong lane. I went a bit too far. Where are you looking? I am here. Ngayon ay dito naman tayo sa mga tore. Kung nauuntog kayo sa tore ay kailangan nyo pag-aralan kung paano nyo po kontrolin ang straight cable nyo. Where are you looking? Naturo ko na to sa ibang video pero isasama ko na rin dito. Ang sinasabi kong control mga idol ay iibahin nyo yung direksyon ng lipad ni Fanny kagaya neto. Lilinis kayo ng konti para bumaba o kaya naman ay umangat si Fanny. Too far. Tignan nyo dito mga idol. Kapag dumiretso ako dito ay mauuntog lang ako sa tore kagaya neto. Darn it! Pero kung kukontrolin ko ang cable ko ay pwede akong bumaba para hindi ako mauntog sa first tower kagaya neto. Paglagpas ko naman sa first tower ay aangat ako para hindi naman ako mauntog sa second tower kagaya neto. Ngayon ay paano ko nga ba ito nagagawa? Simple lang ang sagot dyan mga idol. May kinalaman ng placement ng short cable nyo depende kung pababa o pangat ang pag-control nyo. Kapag gusto nyong bumaba ay medyo ay lapit nyo ang pag-release ng short cable nyo kagaya neto. Kung hindi nyo makita ang pinagkaiba ay papakitaan ko kayo ng picture. Ito yung placement ng cable ko kaya ako nauuntog. I am At here. ito naman yung placement ng cable ko kaya naiiwasan ko yung first tower. Ngayon ay sa paangat naman tayo. Kung sa pababa ay lalapit nyo yung short cable nyo, sa paangat naman ay ilalayo nyo ng konti kagaya neto. Ito yung placement ng cable ko kaya ako nauuntog. At ito naman yung placement ng cable ko kaya naiwasan ko yung second tower. Tandaan nyo lang mga idol na kapag gusto nyong bumaba ay lalapit nyo yung short cable nyo at kapag pataas naman ay ilalayo nyo ng konti. Napakalaking tulong ng pag-control sa straight cable dahil pwede nyo itong magamit depende sa sitwasyon. Ngayon ay simulan na natin ang tutorial sa straight cable. Ang recommended ko na lane para makapractice kayo ng maayos ay dito sa bot lane o kaya naman ay dito sa top lane simula sa first tower ng kalaban. Ang unang-unang gagawin nyo mga idol bago kay mag-straight cable ay lagyan nyo muna ng cooldown ng second skill nyo kagaya neto. Kapag kasi walang cooldown ng second skill nyo ay ganito ang mangyayari. Looking. I am here. Pero kapag may cooldown ng second skill nyo ay sabay lalabas ang dalawang cable nyo kagaya neto.
Sundan nyo yung cable placement na binigay ko kanina para alam nyo kung saan kayo magbabato ng cable. Ang i-practice nyo muna ay yung unang dalawang cable nyo kapag nasa base pa lang kayo. Ulit-ulitin nyo lang ang pag-release ng dalawang cable at tignan nyo kung may nade-delay ba o hindi lumalabas na cable. Kapag nakakapag-release na kayo ng dalawang cable ng magkasabay ay madali nyo na lang magagawa ang mga susunod na cable. Kapag hindi na kayo nagkakamali sa pagbato ng dalawang cable ay subukan yung ituloy hanggang sa first tower kagaya neto. Kapag nauuntog kayo sa tore ay subukan yung gawin yung control na sinasabi ko kanina. Kung hindi nyo pa magawa ay pwede kayong dumaan dito sa baba kagaya neto. Kapag kasi sa gitna kayo dumaan ay mauuntog talaga kayo sa tore kung hindi nyo pa kayang kontrolin ang straight cable nyo. Kapag dito kayo dumaan sa baba ay sa second tower naman kayo mauuntog. Sa pagkakataong ito ay kailangan nyo talagang aralin ang pag-control sa straight cable nyo. Ang gagawin yung mga idol para makaangat kayo ay ilayo nyo ng konti ang short cable nyo. Kapag dumiretso kayo ay ganito ang mangyayari. Here. Pero kapag nilayo nyo ang short cable ay makakaangat kayo kagaya neto. Kapag nakalagpas na kayo sa second tower ay wala na kayong problema dahil hindi naman kayo masi-A-dog mauuntog sa third tower. Kung dito naman kayo magpa-practice sa top lane ay wala masyadong problema dahil yung mga tower dito ay sa bandang taas nakapwesto. Kapag dito kayo magpa-practice ay kailangan nyo munang mag-cable ng isa patalikod bago kayo mag-release ng dalawang cable kagaya neto. Ang purpose ng cable na ito ay para magkaroon ng cooldown ang second skill nyo at para makaposisyon kayo ng maayos pag nag-cable na kayo. Ito ang cable placement pag dito kayo sa top lane nag-practice. Para sa akin ay mas madali dito dahil hindi kayo mauuntog sa tore pero kailangan nyo muna mag-cable ng isa patalikod para makabuelo kayo. Bago tayo matapos ay mag-recap muna tayo. Bago mag-straight cable ay lagyan muna ng cooldown ang second skill para sabay lumabas ang cable. Ikalma nyo ang daliri nyo habang nagke-cable para hindi kung ano-ano ang mapindot nyo. Kapag gusto nyong bumaba ay lapit nyo yung release ng short cable nyo at kung gusto nyo namang umangat ay ilayo nyo ng konti yung short cable nyo. At paalala nga pala mga idol kung gusto nyong makasali sa mga content at giveaway ay pumunta lang kayo sa profile ko at i-click nyo itong link para makasali kayo sa GC. Yan lang muna para sa video na ito mga idol. Kung may iba pa kayong problema ay i-comment nyo lang para mabigyan natin ng solusyon. Maraming salamat sa panunood at sana ay may natutunan kayo.